Hello, hello, hello everyone! This is Jane Lastimoso ng founder ng Team Kapuso. Mga ka-classmate natin dyan, meron lang akong maibibigay na reaction sa ating student na nag-viral ngayon, mga ka-classmate natin. Ito yung aking reaction, pero bago tayo mag intro, please subscribe my YT channel, ayan, Jane Lastimoso, para updated kayo ng aking ina-upload na mga videos, mga ka-classmate natin. Like and share, comment, ayan. Walang iba kundi ang nag-iisang balasobas sa Team Kapuso. Ayan, mag-intro muna tayo mga ka-classmate natin. Let's go! Hello, hello, hello everyone! Good afternoon sa inyong lahat. Good morning, good evening. Ayan, kahit saan tayong sulok ng mundo, lagi natin alalahanin si Lord. Lagi tayo mag-pray bago tayo umalis sa bahay. Kahit ano gagawin natin, unahin natin si Lord. Pagising, pagtulog, yun, magpapasalamat tayo kay Lord. Mga ka-classmate natin, ito yung nag-viral ngayon. Yung isang student na tumalon doon sa station ng LRT sa Quezon City. Ang masasabi ko lang kasi doon, ang nagkakalat ng balita, yung isang driver ng kotse, yun yung kinasuhan ng pulis. Yung pulis na imbestiga ata doon. Ayun, ganon. Tapos, ang sinisisi ata doon, yung driver. Ngayon, meron namang mga kapwa natin na pinagtatanggol at pinaglalaban yung driver. Kasi una-una, ano ba kasalanan ng driver ng kotse doon? 'Di ba? Kung tutuusin, kahit sino man siguro na sa time na yon, siyempre biglaan na akala kasi ng isang kapwa natin doon na nakasaksi, akala niya damit lang or what na anong bagay na tinapon galing sa taas. Pero hindi niya pala alam na yun na yun, yung student na yun. Ang masaklap lang kasi graduating na. Ayan. Tapos marami naman nagsasabi na parang wala sa sarili. Pero siyempre hindi naman natin alam kung ano ang dahilan kung bakit siya tumalon doon. Kasi mga ka-classmate natin, ngayong panahon, marami na talaga yung mga tao na nasisira yung mga isip nila. Parang na-stress ba sila pagka meron silang problema. Yan yung tawag na depress ba? Yun, gayon, depression ba? Ganon. Mahirap gamutin yun. Ngayon, kung ano man yung problema natin, huwag natin suluhin. Nandyan si Lord, nandyan yung pamilya ninyo. Kung may mga kaibigan kayo na pinagkatiwalaan ninyo, pwede nyo naman kausapin kung may mga problema kayo. Pero, huwag na huwag ninyo puputulin yung buhay ninyo.
masarap mabuhay sa mundong ibabaw. Ngayon, marami na talaga ang nangyayari sa panahon. Bata, matanda, pinapatay, sinasalvage, nirep, kahit ano, wala na tayong, hindi na tayo safe ngayon sa panahon na ito. Maraming din gumagamit ng, alam nyo na, yung pinagbabawal na gamot. Tapos, yung iba, ginagamit nila para mawala yung problema. Pero hindi. Dagdag pa problema ninyo. Tapos, yung mga kabataan ngayon, grabe. Gagawa sila ng mga kalukuhan nila. Gagawa sila ng mga, di ba maraming nabubuli ngayon? Marami yung sinasaktan, yung mga estudyante, ganun. Makikita ninyo, masasaktan din kayo, di ba? Katulad sa isang student dito sa Cabuyao, basta dito sa Cabuyao, dito sa Laguna. Nung isang araw nakita ko, pinagtulong-tulungan nila ang isang babae. Ano ba ang iniisip ninyo? Kung pinagpaaral kayo ng magulang ninyo, mag-aral kayo. Huwag kayong gumawa ng kalokohan. Ngayon, babalik natin doon sa student na tumalon. Siyempre, yung magulang doon, grabe yung hinanakit, grabe yung iyak, grabe yung ano nila. Siyempre, kahit sino, anak mo, di ba, na hindi mo alam kung anong bagay, kung ano yung dahilan, kung bakit ginawa niya. Kasi masaya naman daw siya. Tapos, pasado naman sa mga subject niya, yung ganun-ganun ba. Pero baka mayroon ding problema na hindi niya kinaya or something na alam niyo na, di ba? Pero ang sa akin lang kasi doon, mga classmate natin, yung isang driver na walang alam-alam kung ano ang mangyayari sa oras na yun. Kasi, nung time na yun, tumalon yung student galing sa taas sa LRT. Timing din dumaan yung kotse sa ilalim. Ngayon, yung kotse na at yung student, pagtalon niya, yun ang natamaan yung kotse na dumaan sa ilalim. Siyempre, yung driver, sino man na tao na nagdadrive ka, malalaman mo ba kung merong tumalon sa taas, di ba? Common sense na lang yun, di ba? Tapos, siguro yung driver, nagulat din kung ano bumagsak doon sa kanyang rooftop na kotse. Di ba? Tapos, pagtalon ng student doon sa kanyang kotse, siyempre, biglang gumulong doon. Ngayon, ang inaano ng mga tao ngayon, kung bakit yung driver kinasuhan doon sa pangyayari. Diba? Ano ang ginawa ng driver? Ano bang mali doon? Ano bang ang kasalanan doon? Bakit kinasuhan siya ng ganon-ganon? Dapat, kung hindi naman natin minamaliit yung mga pulis or ano, pero makikita naman natin, di ba, kung may kasalanan yung driver doon. Ngayon, kung gusto nyo pala na magdadrive kayo, magtinghala kayo doon sa taas, baka mamaya may biglang tumalon din doon at madadamay kayo. Kahit hindi nyo kasalanan nyo rin. Ganon yun. Pero, kaya maraming nagprotesta na mga kapwa natin na hindi talaga pwede kasuhan yung driver doon kasi sa pangyayari.
Eh kung ikaw nga na alam mo merong tatalon doon sa taas, ay timing na nandyan ka, sagasaan mo pa kaya, 'di ba? Pero yung driver doon, syempre hawak nila na. Pero syempre kung alam naman ni Lord yun eh, na kung sino may mali doon, kung may kasalanan yung driver doon, mawawala din yung ano sa kanya. Kasi alam na alam naman ng bawat tao, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, na hindi kasalanan ng driver doon. Kasi sa lahat-lahat ng makikita mo din eh. At kahit ako naman siguro, kahit sino naman, kahit kayo, malalaman ba ninyo na merong tumalon sa taas? Oh. Pero bakit? Kaya yung Pilipinas hindi umuunsad kasi nga yung mali, yun ang ginagawaan nila ng yun. Para, 'di ba? Ayan, mag-in-in-BBM na kayo, 'di ba? Pero sa panahon ni Duterte, walang nangyayari, 'di ba? Kasi takot na takot. Ang galing talaga ni Lord, no? Madalas sinahayaan kanyang malubog sa problema, sa pagsubok, sa pain, pero hindi kanya hinahayaang malunod. Kasi alam niya, kapag nalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na yon, you will be a better and stronger person. Pero kapag nandun ka sa ganong sitwasyon, napakahirap, nakakatakot, na parang nag-iisa ka lang at wala nakakadinig sa iyak mo at sa dasal mo. Tinatanong mo tuloy ang sarili mo kung nadidinig kaya ni Lord yung mga panalangin ko. Alam ba niya na nahihirapan na ako? Tandaan mo, when God is silent, He is doing something better for you. Kinakailangan mo lang magtiwala, hold on, and be patient. And the hardest thing you need to do is to do nothing but trust Him.